Ayan, Mema, paano yan? Siguro mabu-view mo to kahit na hindi yung buong live, ito lang maigsing video, no? Ito magiging excerpt ng discussion ko ngayon. Yan palang pinapakalat mong picture ni Miss Maharlika ay fake news. So, girl, pathetic na nga kayo bilang Ensaymada vloggers, 'di ba? Kayo ay kawawa na nga, kachipan na nga kayo mga vloggers kasi paanong ang isang vlogger na dapat may substance, hindi ka naman siguro pina-follow ng tao dahil maganda ka lang. Ako, hindi siguro ako pina-follow ng mga tao dahil ako ay pretty, kamukha ni Christine Hermosa at saka ni Marjorie Barreto, at saka ni Thalia. Sino pang kamukha ko? Paolo Ballesteros. Hindi naman siguro ako pina-follow ng mga, 'di ba, ng mga mawinyas dahil sa itsura ko. Maybe ang naka-follow sa akin ay naniniwala sa aking integrity, sa aking paninindigan na ang kuting at ahas ay mga salot sa lipunan at ang gusto natin ay yung mga malatatay digong na public servants, matino, ayaw natin ng kurakot. Paanong kayong mga Ensaymada vloggers ay bulag sa kawalang hiyaan at kainutilan ni Kuting? Paanong bulag kayo at defender pa kayo ng babaeng ahas? Hindi siya binoto ng taong bayan. Ang lala ng corruption, girl, bulag kayo. Ang taas ng krimen, ang dami na namang adik. Bulag kayo, girl. Proud pa kayo. At paniwalang-paniwala kayo na the best president si Kuting. Yan ang ano nyo, ang mantra nyo, the best president is Kuting. Better than Digong. Dahil si Digong mamamatay tao. May EJK. Si Kuting, matapang. Yan ang ano nyo, mga pinagsasabi nyo. Si Kuting matapang. Sasabihin nyo na mahinang presidente pero pumapalag sa China. Si Digong takot sa China. Yan ang mga pinagsasabi nila. Magaling sila mang twist. Ang mahal ng bilihin, pabagsak ang piso. Pero ang tutok nyo kay Miss Maharlika, kasasabihin nyo pokpok siya ng Cubao, winawagayway mo sa channel mo ang picture na ito na nakatube si Miss Maharlika. Only to find out, mabuti nagkalkal ako mga ate at kuya. 2009 pa lang pictures ni Miss Maharlika yun. Sa Newport Beach in the US, sa isang wedding. Sa wedding ni Kathy at ni Jonathan. So ano yan, girl? Finid lang sa'yo, naniwala ka naman. Feeling mo may mga puting ahas ka rin at trustworthy yung mga nag-aano na yan, yung nagbibigay sa'yo ng mga pictures, pati yung nagbigay sa'yo ng video na sabi niyo scandal ni Miss Maharlika na ikipagjugjugan. Nakabawas ba yan sa kredibilidad ni Miss Maharlika bilang vlogger? Ay ang kanyang binavlog ay ang mga binibigay sa kanya ng puting ahas. Kahit pa, oy Mema, kahit pa ang isang vlogger ay tambay sa kanto or nagtitinda ng ginamos or ng bagoong or kahit na, 'di ba, namamalimos at naging vlogger dahil may nagtiwalang puting ahas, maniniwala kami doon sa namamalimos na vlogger. Oh. Nakabawas ba sa integridad ni Miss Maharlika kung siya ay totoong poka-poka nung kabataan niya? Tapos, yan, na-debunk. Hindi totoo yung winawagayway mo, fake news. Ang vlog mo na pokpok si Miss Maharlika sa Cubao. Or manyak. Dahil yung sinasabi mong picture na yun na nakatube sa Cubao ay picture pala sa wedding. At hindi lang naman siya may ganyang damit doon sa wedding na yun. So parang may mga katerno siya, baka kung ano ang role niya doon, maybe a sponsor if not a bridesmaid. Oh. At nasa beach yun. Siyempre, di ba? Mainit. Magsuot ka na ng ng hindi ka naman tawag dyan. Kailangan yung well ventilated or whatever, nakakasigaw yung damit mo or hindi ka balot na hihimatayin ka na sa init ng suot. So peke yung pinapakalat mo. Kwento ko lang sa inyo mga ate at kuya. Ayoko sanang mag-vlog about Mema Galicia na yan. Itong naninira kay Miss Maharlika, si Mema Galicia kasi ang pambato ngayon ng Kamangyang. Kasi lumalaki yung channel niya, 100,000 mahigit yung kanyang followers eh. So parang ito ang nagbubulgar ngayon ng baho ni Miss Maharlika ng mga nakaraan di umano na siya ay kung ano-ano mga pinagsasabi, masisikmura niyo ba yon? Itong kwento niyo na pokpok si Miss Maharlika at manyak sa Cubao. Mas simpleng kwento ito kumpara sa mga ibang pang pinapakalat. Sa simpleng kwento pa nga lang, fake news ka na, girl eh.
Ano pa doon sa mga matitindi mong revelations kuno? Pokpok ng Cubao, really? Oh, ang galing naman ng pokpok ng Cubao na ito. Hindi natin alam bakit nagpokpok ba ito dahil sa kanyang pag-aaral para matustusan. And then eventually ay naging nurse. And then naging resident ng US. Nagtrabaho sa US, naging resident. Nagkaroon ng property. May sarili ng negosyo ngayon. Mga negosyo. Ang bongga naman ang achievements ng pokpok ng Cubao na ito, girl. Ikaw, anong magiging achievements mo? Ang maging fake news vlogger? Okay, girl. O, i-debunk mo itong mga sasabihin ko patungkol sa'yo at sabihin mo kung ako yung nagsasabi ng fake news. Tayong dalawa, after na pumutok yung issue ng Ensaymada at ako'y bumaliktad na kay Kuting, dahil dati tayong mga miyembro ng mga grupo-grupo ng mga vloggers at supporters ni Kuting, pareho tayo ng kampanya kay Kuting nung araw. Naging miyembro ako ng Team Tobol or Ensaymada Vloggers. Hindi ko alam kung miyembro ka na niyan ngayon, most probably miyembro ka na. No? And then, naging miyembro tayo ng grupo ng mga gintong isda. Umalis ako dyan. Hindi ko alam kung nandyan ka pa rin. Oh. Kaya tayong dalawa ay kahit papano, kahit online lang, kahit hindi tayo nag-meet in person, para tayo naging magkaibigan dahil pareho tayong mga vloggers ni Kuting. Diba? Vloggers tayo ng Unity. Vloggers tayo ng current administration. Pero ako, girl, na-realize ko eventually na, wait, parang pangit ang administrasyon ni Kuting parang trapo, parang wala namang ginagawa, parang palala ang problema, parang masasayang yung sinimulan ni PRRD. Nangako to ng continuity, bakit ang dami na namang addict, bakit ang dami na namang droga, ang mahal ng bilihin, at kung ano-ano pang red flags. Wala pa rin proyekto, akala ko ba build better more? Girl, hindi ba sumagi sa isip mo yan? Build better more, sabi ni Kuting. Gusto niyang lagpasan, kung hindi man pantayan yung build ni Tatay Digong, build better more para ang initials ay PBM. Nasaan ang build better more niya, girl? Ang ginagawa ni Kuting ngayon ay magpakalat ng fake news about PRRD na walang nagawa sa biktima ng Yolanda at kung ano-ano pa. Tinatarget ang mga kritiko. Tinatarget ang SMNI. Si Pastor Quiboloy. Ano ba tong gobyerno? Kung hindi man si Kuting ang may kagagawa yan, baka yung jowa. Hindi niyo nakakita yan. Okay, pareho tayo naging vloggers. Pareho tayo naging miyembro ng mga grupong iba't ibang group chat pa nga, girls, di ba? Girl, iba-ibang group chats. Oh. Nung magkakamiyembro pa tayo sa napakaraming group chats na yan at grupo ng mga supporters ni Kuting na mga vloggers, isa ka sa hirap na hirap maghanap ng topic. Tama ba, girl? Tanong ka ng tanong sa group chat. Ako pa nga yata ang nag-respond sa'yo kasi ang ibang vloggers hindi magbigay sa'yo ng topic. Walang topic ngayon. Parang walang news. Walang ganap. Walang topic. Siguro kapapanalo lang ni Kuting. Wala naman talagang ginagawa si Kuting. Wala namang mga nangyayari na pwede mapag-usapan. Hindi pa malinaw na si Kuting ay na-impluwensyahan na ng dilaw at makakaliwa. So, walang maisip na ma-vlog yung mga vloggers. Ano kayang topic natin ngayon? Wala namang ginagawa ang Kuting. Wala namang update. Wala namang ganap. Wala namang lumindol, bumagyo, nabangga, nasunugan. Walang ma-vlog ang mga vloggers. May mga panahon ganyan, 2022. Pagkaupo ni Kuting. Tahimik ang lahat. In transition pa lang eh. So tanong yan si Mema Galicia, anong pwedeng i-topic ngayon? Ako nagbigay ng topic, kung ano man ang ma-vlog. Walang ma-topic, ganyan. Vlogger ka, hindi ka marunong mag-research, magtatanong ka na lang sa kapwa mo vlogger kung anong pwedeng ma-topic ngayon. Dead News Friday, gano'n? Oh. Sige, sabihin mo kung nagsasabi ako ng fake news dito. Hirap na hirap ka mag-isip ng topic. So, hindi ka lang mediocre, below mediocre ka pa nga. Girl, also, tama ba ako na na-inspire ka sa akin? Dahil ako, natapos ko yung pag-aaral ko at dahil dyan, hindi ako pwedeng ismulin na ako ay vlogger na parlorista. Nasabi nga nung yung banlag na kung sino mang vlogger doon ay ako daw ay humahalalaang ng bata sa may humahalalang daw ako ng bata sa gilid ng parlor namin sa may pusali, something, kanal. Humahada daw ako ng bata sa gilid ng parlor na. Hoy, parlor namin nasa mall. Walang kanal. Social lang parlor namin. Oh, at kayong mga Ensaymada, mga fake news kayo eh. So, natapos ko yung pag-aaral ko, hindi ako vlogger na walang credentials.
Okay? I have my diploma, I have my degree. Kaya ka nag-enroll din, girl, sa college. Di ba, Mema, nag-enroll ka sa college? Tumungtong ka ng first year. Hindi mo natapos, di ba? Ano, second year ka na ba ngayon? Third year ka na ba? I don't think so. Tumigil ka, di ba, girl? Huwag mong sabihin hindi mo kaya ang finances. Nauna akong maging vlogger sa'yo. Aminado ka, dati viewer lang kita. Siguro nagkaroon ka ng interest. Mag-vlog nga rin ako. Total parang gusto ko naman ng politics, gusto ko naman ng mga issue about NPA. Kuning-kuning. O sabi ni Miss Joey, ang mga topic mo noon sa TikTok ay ano mga about NPA, ganyan-ganyan. Tapos yung tawa mo parang kachipan girl. May pag ganun-ganun ka pa. You look like a cheap whore. Wag, take it as a constructive criticism. You look like a cheap whore. Yung tawa mo na parang palhak na palhak. Nipahan, sign ka pa na ganyan. Thumbs up. Nakadagdag sa pagiging kachipan mo yung girl. Nag-attempt ka tumungtong ng college, hindi mo yata kinaya yung hirap ng lessons. Tama ba? Hindi mo na kaya ang disciplines ng college. When I say disciplines, girls, paki-research ko ano ibig ko sabihin. Hindi yan disiplina sa sarili. Alamin mo, tumungtong ka ng college. Dapat alam mo yan. Ilang disciplines meron kayo? Ilang units na kaya mo ba? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na finances at oras lang ang dahilan kaya hindi mo na kaya. Mas malaki ang naging channel mo sa akin. Nauna ako sa iyo mag-start. Ako nasa 20,000 lang ang followers nung Princess Maui, nung Maui Spencer pa ang channel ko. Ang sayo, 170,000 na. Umabot ka na ng ganyan. Dahil may iksi lang videos mo Nagla-live ka pero hindi ka consistent, right? Upload ka lang ng upload ng may iksi. Kasi hindi mo yata kaya yung yung ganitong daldalan na oras ang bibilangin. Kaya mo ba? Dire-diretso, walang dead air. Oh. Kaya nga ako nakuha sa radyo, girl. So hindi lang ako teacher, hindi lang ako secondary school teacher, naging radio host pa ako ng DWIZ na tuta rin yata ni Kuting ang naging radio commentator din ako. O siguro nakadagdag inspiration yun sa'yo kasi 'di ba? Iba ang vlogger na may credentials Hindi ka pwedeng ismulin. Baklang kanal yan. Huwag kang maniwala dyan. Hindi mo na kaya ang college dahil sa hirap ng mga disciplines? Is that right? Imposible hindi mo na kaya dahil sa pera. Girl, mas malaki ang channel mo sa akin. Nakita ko ang screenshot dati ng sweldo mo. Share mo sa group chat natin. At sumasahod ka ng $2,000 a month. Deny mo yan ngayon. Binura mo Tinakpan mo. Parang nagtatanong si Mema na yan, mga ate at kuya. Nagtatanong siya. Malaki channel niya Lalo ngayon, 130,000 subscribers. Malaki si sweldo niyan. Ako nang sabi sa inyo. Nagtanong siya sa group chat namin kung dumating na yung sweldo or something. Kasi magkakagrupo kami yan Ganon. Tapos pinakita niya yung kanyang sweldo, yung kanyang kung kailan something, parang kung kailan pumasok, pero wala pa rin siyang nare-receive yata sa kanyang bank account. Tinakpan niya yung amount. Naaninag ko yung amount. Deny mo, girl. $2,000 a month ang sweldo mo. At lumalaki yan, depende sa paglaki ng followers mo. How much is that in Philippine peso? Sumusweldo ka ng 100,000 isang buwan? Kaya wag mong sasabihin na hindi mo kinaya ang pag-aaral sa kolehiyo kung pera lang din ang dahilan. Dumaldal ang iksi ng vlogs mo, 10 minutes, 15 minutes. Maglaan ka lang ng ganong oras, konting oras sa research, then mag-vlog ka na. Hindi ka kakain ng 4 na oras sa vlog. Pero sumusweldo ka ng 100,000 pesos a month and maybe more now na mas malaki ang channel mo. 2022 ka nagtanong nun, girl, bago-bagong binubuo yung mga grupo natin. 2023, nagkakawatak-watak na tayo Last year, nagkakawatak-watak na tayo. Pumili na ako ng side ko. I sided against Kuting. Diba? Nag-quit ako sa mga grupong yan. At saka yung UVIP, yung natitirang ilang miyembros ng UVIP, particularly the officers,
inilagay ka ng isang ensaymada vlogger doon, tumahimik ang group chat, tamo walang update. Nagtataka ka, hindi ka nagtataka. So, napasama ka sa UVIP group chat, pero wala nang nagta-chat doon. Dati ang ingay namin doon, ni Miss Pebbles, ni na Madam Ellie, kung sino-sino mga vloggers, ang dami naming hinanaing about kuting doon. Tapos bigla kang isinali. Kasi mukha kang kawawa, wala kang kakampi, wala. Masarap din naman, girl, na wala kang kinabibilangan. Like me, hindi ako nabibilang ngayon sa grupo ng kahit sino. Wala akong boss. Ngayon, mukhang miyembro ka na ng ensaymada vlogger Vloggers? Mukhang isa ka na sa mga fake news vloggers ng Kamangyan. Fake news ang pinapakalat mo about Miss Maharlika. Paano mo nasisikmura yan? Ano pa mga pinapakalat niya about kay Miss Maharlika na bukod sa pagiging pokpok daw sa Cubao, ay hindi naman pala to sa Cubao mga ate at kuya Sa US na pala ito sa isang wedding. Fake news ka dyan, girl. Yung masasabi mo mga nagdanana ang pokelya, kaninong pokelya yan? Yung pinawagayway mo na sex video yung sinend sa'yo, hindi mo yata piniplay sa channel mo yan pinapakita mo lang ganun-ganun lang Takot ka yata masampahan ng kaso Thank you, Ate Fe. Dahil kahit i-play mo yan, kahit mukha pa ni Miss Maharlika nakabalandra dyan, alam naming peke yan, deep fake. Wish lang ni Miss Maharlika na meron talaga siyang sex video, baka proud pa siya. Diba? For sure, hindi naman malaswa. Ito mo, 30 anyos si Miss Maharlika, ang sexy pa rin. May anak na siya niyan. Ay ngayon nga, may apo na hindi pa rin siya mukhang lola. Ganda-ganda ng buhok. Wala nga yatang gray hair si Miss Maharlika. Mukhang natural na unat ang buhok. Malinis sa katawan, nurse Ay ikaw, girl. Ayan, re-reveal ko na nga. Nagparitoke ka ng labi, di ba? Ikaw yung bina-blind item ko dati. After ko mag-vlog nun, baka napanood mo, bigla kang nag-message sa akin. Musta, Mau? Mawala tayong masamang tinapay, hawag tayo mag-aaway, ganun-ganan. Kahit na iba yung paninindigan mo sa akin, kahit na ako ay, sabi mo sa chat natin, sabi mo kahit ako ay BBM pa rin at ikaw ay anti-BBM na hindi tayo magtitirahang dalawa. Hindi tayo magbabanatang dalawa. Dahil nga pareho tayong dumanas ng hirap. Sipin mo kumikita ka ng pagkalaki-laki, bigla kang dinemonetize. Right? Biro mo kumikita ka ng ganun, 100K a month. Biglang tinanggal yung monetization mo ng YouTube dahil binanatan mo lang si Lauren Lee na senadora. Masakit yun. Pareho tayo napilayan. Kauupo lang ni Kuting, pareho tayo napilayan. Ay ako, small time lang ako, barya-barya lang ako, lit-lit yung channel ko Ay ikaw, laki ng channel mo, laki na kinikita mo. Ininda mo yun ng matindi, tingin ko breadwinner ka ng pamilya mo Nagpapasabog, nakita ko video mo, girl, nagpapasabog ka ng pera, naghahagis ka ng pera, mapera ka na ulit. Saan galing? Well, malaking kinikita mo sa channel mo ngayon, baka hindi lang 100K a month. Well, depende. Trending ang mga videos mo, oo nga pala. Pwede kang kumita ng 100K, baka more than 100K a month dahil trending ang mga videos mo. Nagkukuratsa ka, girl, nakita ko video mo. Meron pa kayong inorganize na Resign Sara movement. Ang tunggok mo dun, girl. Mali ka pala. Hindi kasi kita nakita sa personal 'Di ba? I mean, bago ka man lait ang itsura ni Miss Maharlika at 'di ba, ganyan, kung ano fake news pinapakalat mo pokpok, manalamin ka, girl. Hindi ka maganda. Hindi mo kinaganda yung pagpapakulay mo ng buhok na blandina. Yung pagre-review mo po, parang hindi ka naman makinis. Nagparitoke ka ng labi. After ko mag-vlog, nagparinig ako, may ensaymada nagparito ko, nag-message ka sa akin. Ang sagot ko sa'yo, okay, hindi naman kita babanatan, pero ramdam ko na panood mo yung vlog ko. At for sure, mapapanood mo to. Saan ka kumuha ng pinagparitoke mo ng labi? 40 mil? Magkano yan? Busarga ang bibig mo dati, girl. Ang kapal ng labi mo, mas makapal sa labi ko. Akin, kahit paano, maganda, no? Hindi, bagay. Ang iyo, busarga. Up and down ang makapal sa iyong labi. Ay ngayon, pina-cupid's bow mo, pinakortehan mo ang labi mo. Si Miss Maharlika, natural. Walang retoke. Nakita ko pero wala ko nakitang tahi sa ilong. Tapos kumanlait ka. Ano yan? For the money lang? Sino nagbabayad sa'yo? Hopefully, walang nagbabayad sa'yo, Hopefully, nagbablog ka lang kasi trending na binabatikos mo si Miss Maharlika.
Pero alam mo kasampa-sampa ng kaso yung mga pinapakalat mo. Sasabihin mo nilaso ni Miss Maharlika ang asawa niya, buhay pang asawa niya, girl. Sabi mo nagkaasawa si Miss Maharlika ng foreigner, nilason, nilagyan ng presto ng inumin, whatever. So, kriminal. Ba't hindi nyo pasampahan si Miss Maharlika ng kaso sa US? Pumatay pala ng tao eh. At paano mo nakuha yung mga medical records na yan? Sinasabi ko. Bakit kami medical records? Kasi si Miss Maharlika nag-positive sa kokaina, sa droga, may HIV. Ano yan? Tuwang-tuwa ka na trending yung mga video mo against Miss Maharlika. Ang nabobola mo yung mga loyalista. Yung mga loyalista nga lang. Dapat mas mag-trending ka pa, 31 million ang bumoto kay Kuting eh. Dapat maging millions ang ang followers mo. Kailangan maungusan mo ang channel ni Miss Maharlika. Kung si Miss Maharlika ay masabang babae at ikay mabait, sabi mo pa sa vlog mo, ayoko sana nito, ayoko sanang ilabas to, mga documents na hawak niya or mga scandals ko ano man. Ayoko sanang ilabas to, kaya lang wala akong choice, grabe. Binalahura nga niya yung si Ma'am Shi di ba balahurain ko din siya? Kasi nilabas mo 'di ba yung screenshot ng nakabukakang palaka ng itim ng Bermuda. O tapos bilang ganti, nilabas mo din inawagayway mong ganun yung sex video ni Miss Mar. Ilabas mo. At saka paano mo nakuha yung mga medical records na yan? Bawal yan. Pwedeng kasuhan ng ospital dyan. Yung secrecy ng mga records, mga medical records ng pasyente na hindi dapat lumabas. Hindi basta-basta nahihingi ng kung sino man. Oh. Kung kakasuhan ka ni Miss Maharlika, baka makulong ka eh. Pero sa tingin ko, ako na rin na mag-a-advise, hindi dahil sa dati tayong magkaibigan at magkakilala at pareho naman tayo ng dinanas na hirap. Well, ngayon for sure, hindi ka nahirap. Mas malaki na ang channel mo. Mas matataas ang views mo. Baka hindi lang 100k ang sinisweldo mo ngayon. Deny mo yan. Sige nga. Hindi lang 100k ang sinisweldo mo sa channel mo. Ngayon, may iba ka pa bang napapala? Bakit nagbubulag-bulagan ka? Ito bang pagbanat mo kay Miss Maharlika, dahil sa hindi ni Miss Maharlika pinromote yung channel mo at naka-recover ka on your own? After po kasi namin ma-demonetize mga ate at kuya, ma-take down yung mga luma naming YouTube, panibagong panimula kami. Ang hirap niyan. Ako inabot ng 1 taon bago maka-recover. Siya mabilis eh. Like 2022 siya napilayan. Okay na ang channel niya ngayon. Medyo mabilis na rin. Oh. Hindi biro yung ganun. Lalo ito yung bread and butter natin. Pinagkukunan natin ito lang. Kumapit ka ba sa patalim, girl? At yung patalim ba na yan ay limpak-limpak? Nagtatanong lang naman. Kasi kung kita sa YouTube, sa tingin ko, sapat na yan sa'yo. Sana makontento ka. Sapat na rin yan para makapagparitoke ng labi, di ba? Unless nag-uumapaw na. May iba pa ba? Wala ka namang product endorsements. Tapos kung magkapagkuratsa ka, hagis-hagis pera, nakikipagpaligsahan ka sa lalaki dun sa, sa plaza, compete kayo sa paramihan ng hagis ng pera. Kuratsa, di ba, ginagawa yun sa Kabisayaan? So, marami kang datong, girl. Tsaka punggok-punggok mo pala, girl, doon sa sa inorganize nyo na anti-Sara, Resign Sara movement. Nasa stage ka. Ang late mo palang babae. Parang unano ka pala, girl. Akala ko mga 5'6", 5'7" ka. Parang mas matangkad pa ako sa'yo. Bago mo baka nga magka-height lang kayo ni Miss Maharlika. Baka mga nasa 5 flat ka ba? 4'10", 4'11". Magkasilaki lang kayo ni Miss Maharlika sa tingin ko. Para kasi ang laking babae mo eh. Kasi di ba? Namimintog ka ngayon eh. I mean, dead ma sa itsura, pero sa ugali, ano ba yan? Tina-target mo si Miss Maharlika dahil nga hindi ka pinromote noong nagsisimula tayo ulit. Diba, nagmamakaawa kang i-promote ang channel mo para maka-recover ka kaagad, para ma-monetize ka agad. Pero never kong narinig sa vlog ni Miss Maharlika na pinromote yung channel mo eh. Kasi si Miss Maharlika nagkukusa yan. Pag gusto niyo yung vlogger, i-follow niyo yung Third Floor Studio, i-follow niyo si Joey, ganun. O i-follow niyo yung bagong YouTube channel ni Sas. I-follow niyo yung General Macanas. Ganun ang ganun si Miss Maharlika, hindi siya madamot. Pero never kong narinig na pinromote niya yung channel mo despite na nagmamakaawa ka. Yan ba kinasasama ng loob mo? At humantong ka sa ganitong paninira? At ngayon parang is it your is it your pride na ikaw ngayon ang pambato kay Miss Maharlika? Ikaw ngayon ang Maharlika ng Kamangyang? Ikaw ngayon ang may mga sources na
pambato sa puting ahas ni Miss Maharlika at ang mga sources mo ganyan ang nire-reveal na tumegi si Miss Maharlika ng Amerikano, nilason niya ang kanyang asawang Amerikano. Ang alam ko, ang asawa ni Miss Maharlika ay Pinoy at hindi sila divorced. O, kung ganyan katindi ang hawak mong ebidensya na siya ay nanlason, na siya ay may HIV, na siya ay pokpokita, na siya ay positive sa droga, na kung ano-ano mga nire-reveal mong yan, bakit hindi mo iabot yan kay Ma'am Shi? Kasi si Miss Maharlika ay sinampahan ng kaso ng mga designers. Yung isang puting ahas na designer at saka yung isang scammer na designer, sinampahan si Miss Maharlika ng kasong cyber libel dahil ganun, siniraan daw sila ni Miss Maharlika. Paninira lang yun, girl. Mababaw na kaso. Hindi nga yata makukulong si Miss Maharlika doon, magbabayad lang siya ng $2 million. Good luck sa mga designers na yun kung kaya nilang katasan at gatasan si Miss Maharlika bilang parusa sa pagpapakalat niya ng alleged fake news against sa mga scammer na vloggers na yan at sa mga vloggers na vlogger na puting ahas. Mas mabigat itong allegations mo. Criminal pala si Miss Maharlika, bakit hindi niyo pasampahan ng kaso? Magpatulong ka kay Smugs. Abangan ka namin, girl, ha? Dahil kung walang kahahantungan, yung mga pinapakalat mo na may syulo si Miss Maharlika na pokpokita, manyakol, may sex video, mamamatay tao ng lason gamit ang Preston at kung ano-ano pang panlagay sa pagkain. Kung walang kahahantungan yung vlog mong yan at hindi niyo mapapakasuhan si Miss Maharlika at hindi yan makukulong habang buhay sa US base sa mga matitindi mong revelations, ibig sabihin fake news peddler ka. Kayong mga ensaymada vloggers ay mga bulok ang pagkatao. Yan ang magiging tingin namin sa inyo. Aba, tuloy-tuloy mo lang yung paninira kay Miss Maharlika. Pero hindi ko i-advise sa kanyang kasuhan ka sa mga paninira mo. Kasi hindi ikaw ang pinakamatinding kalaban ng Pilipinas ngayon. Maybe kalaban ka ni Miss Maharlika at nagpupumilit kang pansinin kung yung Trojan horse na taga-Canada na vlogger, hindi niya pinansin, ikaw pa kaya. Ang cheap-cheap ng pagba-vlog mo. Pagbuka ng bibig mo, wala kaming matutunang mga bagong words and phrases sa'yo. Hindi mo kami makumbinsing maniwala at mag-cite sa'yo. Hindi mo kami mapaniwalang ang gobyernong ito ay napakagaling, mas magaling kay Duterte, mas matino kay Pangulong Duterte. Hindi mo kami makumbinsi. Hindi mo kami makukumbinsi sa mga pinilalabas mo kay Miss Maharlika. Ultimo na picture ng pagpupokpok niya sa Cubao ay picture pala sa US sa wedding. Porke nakachub pokpok. Di ba nagsusuot ka rin ng ganyan? So, makukumbinsi mo sino? Di yung 31 million na bumoto kay Kuting. At yung iba pang mga naniniwala kay Kuting, ayun, ikalalaki ng channel mo yan. Pero ako nanghihinayang ako sa'yo. Kaya wala akong galit sa'yo, girl. Pero hindi nakakatuwa itong ginagawa mo. At ang tanong ko sa'yo, bakit mo ako binlock? Hindi kita mahanap. Hindi ko mahanap pati yung conversation natin. Anong ginawa ko sa'yo? Wala pa naman. Siguro binlock mo ako dahil alam mong solid ako kay Miss Maharlika, no? Ano sa tingin niyo ang dahilan, mga ate at kuya? Hindi mo kayo nag-aaway niyan eh. Pa-comment niya po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.